Sir, kayo daw po ay nadisgrasya. Maaari niyo po bang ikwento kung paano nangyari yon? Break time na po namin nun, tas pagkalang ko po ng power press, release po yung pagtayo ko po, tas nag-release po yung kinalang ko po. Tas yan po, nahabol po yung kamay ko. Kasi doon rin po ako nakahawak sa pagtayo ko po. Ano po yung na-damage sa daliri po ninyo, sir? Ito po. Daliri. Naputol. Ito, attorney. Ano po yung specific na role po ninyo doon, no? Yung trabaho po ninyo? Helper po. Ano po yung bumagsak, sir? Yung power press po, 50 tons po yun. 50 tons na napunta sa dalawa niyong daliri. Opo. So, durog talaga, no? So, sir, dinala kayo sa hospital. Sinagot po ba yung inyong... Sinagot naman po nila yung bill ng hospital. Magkano po yun, inabot? 43 po mahigit yun. Ano pa po yung mga natanggap po ninyo? Yung lang po, iniinom kong gamot, yun lang po eh. Yung injury po ninyo, maapektuhan na yung kung ano pang pwedeng trabaho na pwede nyong ihandog sa employer nyo ngayon at so kahit sino pang maging employer nyo in the future. Wala po kayo natanggap doon? Wala po, aside lang po nung sa bill at saka yung mga po. Ano gamot. po sabi sa inyo, sir? Sabi na po nila sasagutin po daw yung sahod ko 2 to 3 months po. Yun na yun? Opo. Sir, ano po ba yung naging aksyon ng ating kumpanya? Napagamot na po yan. Gumastos nga po kami dyan ng nasa 50,000. Kanda utang-utang pa ho kami dyan. Okay. So, since pati ho lahat ng gamot niya, sinagot naman ho. Tapos yung sahod niya, almost 3 weeks, pinasahod naman po siya. After noon, sabi ko sa kanya, mag-report ka na, pero hindi siya magtatrabaho na taga-bantay lang siya, taga-assist lang. Tapos sabi ko, since na okay naman yung isang kamay mo, kahit yung magagaang lang, yung kaya, pero hindi persahan. Kasi na po siya eh. Kumbaga, lahat ng gamot, binili po, hindi pa isa-isa, alam naman po nila yan. At pinagamot sila, pina-check up pa ho yan. Actually po, ngayon po, check up niya ngayon, hinahantay po namin siya, hindi po siya pumunta, kaya pala hindi pumunta dahil nandyan na. Alam niya po yan na hinahantay ko po siya kasi ngayon po naka-schedule yung pangalawang check up po. Nag-ambil po niyan 62,000, wala kaming mai-provide na ganun. Nakiusap kami sa doktor, nakiusap kami sa lahat, hanggang sa napababa po namin ng 44,000. Kaso po yung x-ray, yung mga gamot, yung check-up, halos lahat po binigay sa kanila. Wala naman pong pati sahod po, binigay po. Sir, ano po yung safety precautions na ini-impose nyo dyan sa inyong kumpanya? Bali po kasi, alam naman nila po talaga na yung power press napakahirap. Ang problema po, alam ko na aksidente po. Wala silang narinig sa akin na hindi kayo nag-iingat. Wala silang narinig sa akin na bakit ganyan. Sabi ko sa kanila, since na aksidente, ang nangyari po kasi niyan, break time po. So break time, nagmamadali po kasi yan sila pag break time. So ngayon, nilagyan niya ng lock yung ilalim. Pagkalagay niya ng lock, pinatong niya yung kamay niya doon sa bagsakan. So hindi niya nakita na natanggal yung lock, kaya nabagsakan. Kumbaga po, fault niya po talaga yan, break time po yan nangyari. Ang action po namin agad, tinakbo sa hospital, wala silang narinig na bakit ganyan. Ang ko lang, sige, papagamot natin yan kung wala, as in wala po. Wala sila narinig sa amin na kung ano-ano. Sir, ano po yung gusto nyong mangyari ngayon dito? Gusto ko magbigyan po ng to. Yun lang pong gusto ko eh. Sapat na pong kung anong nararapat. Kumbaga parang damages, mga ganon, no? Siyempre, nawalan ka ng part of your body. Sir, ano po yung mga karapatan ng ating empleyado dito? Unang-una po, mayroon po kaya silang SSS? Sir Ben, sir, may naka-enroll po ba sa SSS ang inyong empleyado? Actually po kasi sir, magdadalawang buwan pa lang po siya. Kaya wala pa talaga. Kasi po, kapapasok lang po niyan. I understand kasi sir, hindi ko sigurado sir kasi after 1 month po na mapasok ang isang empleyado, dapat po mayroon na silang coverage ng SSS. Okay. Kasi doon po sa sitwasyon ngayon na yan, dapat na-cover po ni SSS yung ibang mga expenses nun sa pagkaka-aksidente ng tao. Tsaka bukod po doon, katulad niyan, kung naputol po yung daliri, hindi lang naman po para dun sa medical benefits yung dapat makuha ng empleyado sa SSS, kaya po tayo meron on. Kasama din po kasi dyan yung partial disability or permanent disability kung ano po yung correct. mangyayari sa empleyado. Yun po yung purpose kaya
dapat ang isang empleyado po ay covered. Pinag-aralan po kasi namin yan, yung mga compensation, no? Yung mga work-related injuries niyan, may table po yan, no? Kung ito po yung Yes, sir. Meron nawala po, sa inyo, for meron. example, naputulan ka ng kamay, okay? Ito yung particular amount na matatanggap ninyo. Kung naputulan ka ng paa, ito rin yung matatanggap ninyo. Kung naputulan ka ng daliri, may mga assigned po yan na figures na dapat matanggap, no? As a way of helping din, no, yung injured employee natin. Ang problema ata in this case is walang SSS etong si Sir Vic Zu. Okay? So Sir Ben. Po. Eto kasi we heard it naman, no, from Dole, Bulacan, na ganun talaga, no, may entitlement po ang ating empleyado in cases na may na-sever sa kanila na part of their body. I just cannot recall kasi ngayon kung magkano dapat yung matatanggap ni Sir Viczo kung nawalan siya ng dalawang daliri. We can later confirm that, no, with SSS or yung ECC patungkol dito. Pero Tama po. is there any suggestion on your part, Sir Ben, para kasi yun lang naman yung hinahanap ni Sir Viczo, no, matanggap niya kung ano nararapat sa kanya. Sir, paano naman po yung ginastos namin? Nagkanda utang-utang na ho kami doon. Pinasahod pa namin yan na almost 3 weeks po. Ultimo nga ho, minsan yung pagkain nila, sinasagot pa ho namin. Yes. I understand, no, kung saan po kayo nanggagaling, Sir Ben. Pero I am just speaking from on the standpoint of law. Ayon po kasi sa batas, no, if the injury is work related, ano po 'yan, no? Talagang shoulder po 'yan ng employer. Ang tanong ko lang po, no, Sir Ben, no, kasi si Sir Vic Zu dapat may matanggap po siya, no, from SSS for his injuries. Pero given na hindi siya naka-enroll sa SSS through no fault of his own, ang tanong ko ngayon is, would you be willing to shoulder that and give it to him? Sir, paano naman po yun? Hindi ba pwedeng kasi talagang din kami, said din po kami. Sir Ben, I hate to say it, pero worst case scenario talaga, dahil nga hindi siya hindi nyo na-enroll sa SSS, talagang kayo po talaga yung sasagot dapat dun sa entitlements niya. Otherwise, may separate din po kayong liability. Opo. We will refer you, no, to the labor para ma-determine kung magkano yung entitlement ni Sir Vic Zu. Baka later on, kung mag-apply siya ng ibang trabaho, maging factor, baka i-deny pa siya. Tingnan natin, baka willing i-shoulder ni Sir Ben. Otherwise, yung DOLE mismo, makikitaan kung ano yung mga labor violations dito. And also, pwede rin po nating ilapit ito sa Employees Compensation Commission. Baka may maitulong din po kay Mr. Vic Zu. Correct. Apo. No? Okay. Sir, ganito na lang po. Asistihan po namin kayo sa office po ni Mr. Kapili sa labor. Gayon din po si Mr. Ben Columna. And I think naman, sir, maayos naman po kausap si Mr. Ben. Ipapaprovide po natin sa kanya kung ano man po ang mga medical needs po ninyo. Gayon din po, of course, sa ECC, Employees Compensation Commission. Baka may maitulong po. Okay? Mr. Ben, sir, wag niyo pong ibababa yung linya. Kakausapin po kayo ng staff po namin. At tulungan na lang din po tayo. At gayon din po kay Mr. Vic Zu. Okay po? Okay, salamat po. Salamat po. Salamat. Sir, kami na po ang bahala dito. Papa-inspect po namin sa labor, gayon din po sa SSS. And of course, sir, baka may maitulong po na medical po ang Employees Compensation Commission para po doon sa medical assistance na kailangan po ninyo. Yes. Pero we will make sure, sir, na pauobligahin po natin, sir, si Sir Ben para i-provide pa po kung ano pa po yung Yes. mga assistance po na kailangan po ninyo. Opo. Okay lang po sana nasagutin namin. Kaya lang, sir, hindi po pwedeng makalusot si Mr. Ben sa kung ano man po yung nangyari sa inyo dahil tao po kayo ni Sir Ben. Opo. Okay po? Yes. Sige po, sir. And this should be a lesson din po, no, sa lahat ng mga employers po dyan. Yung SSS contribution for your employees, pag nag-qualify na po sila, hindi po yan optional. Okay? At hindi rin po valid defense later on na sabihin na, mataas na yung pinapasweldo namin so parang okay na lang na hindi kami magbigay ng SSS. No, that is not a reason. In fact, yung non-contribution to SSS itself is a separate violation. Kaya nga po, ini-encourage ang ating mga employers to contribute for their employees kasi social security siya Ito po yung ina-anticipate yan aside from the retirement benefits. Yung mga unexpected na mga pangyayari na to para naman yung empleyado natin hindi kawawa, may matanggap doon sa injury na natanggap na natamo nila. Kasi alam natin kung may mga injuries yung empleyado natin, may expense din yung employer. Naggumastos na nga yung employer. Pero dapat hindi siya sasapat unless mabigyan talaga si Sir Vic Zu, yung corresponding na nasa table, Nakalimutan ko lang kung
ilan yun. Kasi ang haba kasi nung table na yan, Shari. Opo. May schedule yan kung natanggalan ng up to yung natanggalan ng tenga, to mga daliri. May halaga po yun. May halaga po yun. Opo, para lang po malinaw sa atin, may halaga yon, yung hinliliit, ito pong Yes, hinlalaki, lahat po yan. hintuturo. Meron po lahat may yan. May halaga po. Sige po, kausapin po namin kayo, sir, sa kabilang studio, ha? At kung may iba pong maitutulong ang programa namin, sabihan nyo lang po kami. Ayan, okay.